Thanks, Anton. Joining us on the show is the unsung hero, the X-Factor of San Miguel Beermen's Philippine Cup title run, which drew the admiration of basketball fans. Let's welcome Rodney Brondial. Rodney, welcome to the scorecard. Kumusta ka naman ngayon? At of course, kung may gusto kang batiin mga fans mo, the San Miguel Beermen fans. Okay naman ako sir. Ito nagpapahinga lang. Nag-recover. Ayun yun, syempre papasalamatan natin na yung SMB fans na walang sawang sumuporta sa atin nung championship. Rodney, gaano ba ka-special itong championship na to? Kasi right after nung final buzzer, parang sobrang special sa'yo, parang sobrang emotional mo, parang sobrang saya mo nun. Oo, sobrang special talaga kasi yung all-Filipino kasi ito eh. So hindi katulad pag may import, alam mo nun, di ba? Pero ito kasi all-Filipino, so mas involved tayo. Tapos yung mga pinagdaanan namin, lalo ako nung parang sabi ko nga, after game 2, akala ko di na ako makakabalik nung natapilok ako. So, thank God, nakabalik ako. Tapos nag-champion pa kami. Ayun, sobrang special talaga siya. At kasama ka pa sa mga favorites sana na manalo ng finals MVP. Pero kung i-describe mo yung naging takbo ng San Miguel sa finals ng against Talk and Text, paano mo ito i-describe? Ma-describe ko siguro na hungry talaga kaming manalo nun. Yun nga, may pressure kasi na, ang hirap kasing manalo ng back-to-back championships eh. So, siguro talagang gusto lang namin kunin yun. Kasi parang ang din namin, all Filipino to dapat sa atin to. So parang may ganun kaming mindset. Alam naman namin malakas yung TNT. Pero yun, kumpiyansa naman din ako sa mga kasama ko na talagang namin to, kaya namin kunin. Rodney, may kasabihan na pag all Filipino, San Miguel ang panalo. Naalala ko yun, parang nag-cheers kayo na basta all Filipino, San Miguel ang panalo. Dagdag pressure ba yun o dagdag motivation sa inyo yun? Siguro motivation lang. Siguro, sa pressure, sawang-sawa na kami sa pressure. Siguro motivation na lang rin sa amin yun. Yun nga, siyempre as a player, hindi naman tayo habang buhay maglalaro. So kung may chance kang kunin yung championship hanggat kaya mo, kunin mo na. Yun. Talagang iba rin talaga yung gutom, yung motivation doon. Pero Rodney, isa ka sa magic bunot ni Coach Leo at magkasama na kayo even before pa, no? Ano yung masasabi mo doon sa tiwala na ibinigay sa'yo ni Coach Leo para, let's say, maging magic bunot na kahit nagkaroon ka ng tapilok nung isa sa mga game, talagang buo yung tiwala sa'yo ni Coach? Nakakatuwa kasi yun yan. Ang tagal na rin yung pinagsama namin ni Coach Leo and kilala na rin naman niya ako. Siguro sinuklian ko lang rin yung tiwalang binigay niya sa akin kasi yun nga, may injury na ako nung game 2 pa lang. Tapos nagtiwala pa rin siya, tinanong niya ako kung kaya ko bang mag-start nung game 5, kung kaya ko na bang Sabi ko, sige coach, lalaro ako. Basta mo lang ako, magsasabi naman ako kung masakit eh. So pinagkatiwalaan pa rin niya ako and thank God na nakapag-deliver naman ako. At grabe talaga yung sigawan. Basta makapuntos ka nun. Pero Rodney, ever since sa Adamson, paano ba yung naging pagsasama niyo ni Coach Leo onwards sa mga nagdaang taon na? Ang haba nung malaki kasi yung pinagsama na namin ni Coach Leo. Like, siya talaga yung sa akin eh. Nakakita sa akin, naka-discover nga kung sabihin nila. Na nagsimula lang talaga ako nung naglalaro lang ako sa parang inter-barangay. Tapos, si Coach Leo, nanonood na pala nun. Okay. Hindi ko alam na nanonood na pala siya. Championship game yun. So after namin mag-champion, kinausap niya ako. Sabi niya parang, ako pala si ganito, ganyan. Sabi mo, gusto mo bang maglaro sa Adamson? So parang ako, syempre ako nun eh. Parang tambay na lang ako nun. Hindi naman ako nag-aaral eh. Parang, tumigil na ako sa pag-aaral nun. So, sabi ko, sige po, subukan ko. So doon na nagsimula na nadala niya ako ng Adamson. Tapos, yun na nakapaglaro na ako hanggang sa nag-pro. Hindi naman na iba yung relationship namin. Nagninong ko rin siya sa kasal. So yun, may pinagsamaan na rin kami ni Coach Leo. Pero ano ba yung special, Rodney, sa SMB team ngayon na kasama mo sina Junmar, si Marcio, si Chris Ross, na sila na lang yung natitirang member ng Dead 5. Siyempre, yung mga bagong mukha rin ng San Miguel. Gaano ba ka-special ito? Well, in regards dun sa relationship namin outside the court, grabe talaga, parang sobrang close namin. Nakikita naman dun sa mga binavlog namin na parang nagkukulitan lang kami, naghaharutan kami.
yung practice namin, sobrang chill lang, parang puro tawanan lang. Tapos doon naman sa loob ng court, iba yung kasama mo yung sila Chris Ross, si Marcio, tapos sila Junmar. Alam mo sa sarili mo na pagdating sa mga crucial or yung importanteng game, magdi-deliver talaga. Alam na, parang sigurado talaga ako. Kumpiyansa ako na, ahataw tong mga to ngayon kasi talagang crucial game to. Hindi talaga nagpapatalo, which is nakita naman natin kay Chris, kay Marcio, di ba, kay Junmar, parang kay Marcio nga kahit may naka-challenge na. Pumapasok pa rin, no? Fast break, tumitira, 3-point shoot pa rin eh. Kay Chris Ross, grabe yung defense niya. Tapos si Junmar, talagang grabe Unstoppable. So, siguro yung experience na bit-bit nila, na nabibigay nila yun sa team nadadala nila yun sa team. So, ang sarap kasama nung tatlo sa loob. Sabi ni Arwin Santos sa isa sa mga interview ng Fast Break, nakapagbuo pa rin yung championship team nyo ng All Filipino, marami pa kayong hahakutin na championship. Tingin mo totoo yun? Sana. Kasi masarap sana kung mangyayari yung ganun, di ba? Pero hindi naman rin kasi masabi, kumbaga, bilog ang bola eh. Oo. Pero yun, kumpiyansa lang kami. Basta may pagkakataon, bigyan kami ng chance ang lumaban sa championship. Kung kaya, kukunin talaga namin yun. Rodney, let's talk about your PBA journey. Ang dami mong teams na nilaruan. Siyempre, ang dami mo ring naging coaches. Tingin mo paano ka na-develop kung ano ka ngayon bilang isa sa mga tinitingala na player ng San Miguel Beermen? Siguro yung marami rin kasi yung pinagdaanan. Like, yun nga yung rookie year ko, hindi ko makalimutan yun. Sobrang hirap as a rookie na parang first 7 conference ko sa PBA, 7 rin yung coach ko. Oo. So parang first coach ko si Coach Jeff, sumunod na next conference si Coach Ato, next conference si Coach Frankie, next conference si Coach Tim, si Coach Koy, si Coach Chito, si Coach Jason, din Coach Chito. So parang as a rookie, ang hirap na every conference iba yung coach mo, ibang sistema. So ikaw, rookie ka, nag-a-adjust ka pa lang, hindi mo makuha yung... So siguro yung mga natutunan ko dun is yun nga parang, sige, kailangan ko lang maging solid na player. Kung maging role player lang muna ako, sige lang, para tumagal. Which is napaganda naman kasi awa ng Diyos, parang 11 years na rin ako sa 11 years na rin ako sa PBA. So siguro yun. Rodney, 11 years sa PBA. Outside San Miguel Beermen, ano ba yung pinaka-memorable na team na nilaruan mo? Siguro para sa akin yung Magnolia. Kasi nag-champion din ako dun eh. Dun yung unang-una kong champion na nakuha, yung sa Magnolia. With import pa namin si Romeo Travis. Though, nung nandun lang ako, nang hinayang lang ako. Kasi, siyempre na-trade ako nun eh. Parang kaka-champion lang namin nun. Tapos, lumaban pa kami ng championship sa All Filipino. Tapos, after next conference ata or sumunod na conference nun, na-trade ako. Parang, sabi ko parang sayang naman eh. Parang buo okay pa na yung chemistry. buo na yung core eh. Okay na yung chemistry. Tapos nalipat ako. So yun, isa lang yun sa mga memorable. At the same time, pinanghihinayangan ko siguro that time. Pero yun, syempre, di mo masabi eh. Mas may plano pala si Lord dito. Napunta ako, mas marami palang championship dito. Pero Rodney, hindi ka ba na-down nung na-trade ka? Nung naglalaro ka sa Magnolia? Hindi na siya ganun kasakit katulad nung first time na na-trade ako. Okay. Nung first time na na-trade ako, talagang umiyak ako nun eh. Okay. Yung nasa Ginebra ako, nung sinabi sa akin ni Coach Tim na na-trade ako, siyempre hindi pa ako sanay, hindi pa ako ano nun eh. So yun talaga, umiyak ako nun, nalungkot talaga ako nun kasi sobrang close na ako nun kay Kuya JJ, Kuya Mark. Grabing idol ko yung dalawa na yun eh. Fast and Furious. Oo, growing up, pinapanood ko talaga yung mga laro nun. Kaya nga yung mga minsan may mga 100 shot ako kasi Ginagaya mo dun sa kay dalawa. yun eh, kay Kuya, mga tira ni Kuya Mark dati, Kagiwa, di ba? So idol na idol ko yun, tapos parang alam mo yun, ang sarap maglaro sa Ginebra, tapos biglang na-trade ka. Parang, shucks, ganito pala yung pakiramdam nung ma-trade. So nung na-trade ako sa Magnolia, malungkot pero parang kasama to sa trabaho natin eh. Tapos, yung lilipatan ko naman nun, si Coach Jeff.
Which is, alam ko naman na okay din naman yung relationship namin ni Coach Jeff. So parang okay lang sa akin, ganun. Rodney, ano yung mga natutunan mo o yung napulot mo sa mga coaches na dinaanan mo? Or kung may pinaka-special man sa mga naituro nila sa'yo before? Siguro din sa buong career ko, nakita ko sa mga coaches, isa na lang talaga. Malayo yung mararating mo pag may disiplina ka talaga. Tapos, yung nakikinig ka lang sa coach. Yung sipag lang talaga, sipag. Yung mga coaches naman gusto niyan yung mga masipag talaga na player, yung laban lang. Siguro yun yung isa sa mga pinaka natutunan ko. Rodney, of course, import-laden conference na ano ba yung dapat asahan ng Fear the Beer Nation sa San Miguel Beermen? Kasi yung mga rumors ng mga imports ngayon, ang lalaki. Tingin mo ba balik ka sa mundo ng mga halimaw ngayon? Mapapabalik tayo sa mundo ng halimaw na ito kasi syempre pag may import affected talaga yung number 4 position which is yun yung nilalaro ko. So kung ano yung magagawa ko siguro kung may mga pasundot-sundot na minutes or kung ano yung energy na pwede kong ibigay off the bench. Yun lang siguro yung yung mga makokontrol ko. In regards naman dun sa team, gagawin namin syempre yung best makakuha ng kung pwede lang ang kunin namin yung Grand Slam Kasi parang sa bingo namumuro na kami, nakaisa na kami, 'di ba? So dalawa na lang kung may chance bakit hindi kung pwede nga si LeBron yung import namin, di ba? Pwede, di ba? Para mag-champion lang Sakto, may mga usap-usapan na alis na si Lebron ng Los Angeles. Baka papuntan San Miguel. papunta ng San Miguel, no? Lebron sa June tandem na. Baka may pag-uusap na sila nun. Baka may pag-uusap na sila. Mamaya text ko sila Lebron. Yun, no? Rodney, ano na lang, message mo na lang sa San Miguel Beermen fans. Yun, sa buong fans nung San Miguel, sana wag kayong magsawang sumuporta kasi nakakatawa lalo nung finals nakita natin, grabe yung suporta, sobrang daming taong nanood. So sana wag kayong magsawa and suportahan niyo pa rin kami sa darating na conference and sama-sama tayong kunin natin yung Grand Slam. Rodney, last na message mo sa lahat ng mga seaman saka sa mga nanonood. Siyempre sa mga tropa nating seaman dyan, mukhang mapapadalas na naman yung kwentuhan natin ito. So, abangan nyo lang, magpapahinga lang yung tropa nating seaman. Tapos, pagbalik, puro tayo kwentuhan na ito. Marami tayong naipon So, para mapasaya kayo. Baka may sample ka na kwento dyan, yung kwento mo sa akin kanina. Seryoso ba dito? Oo. Parang ngayon lang magkukwento si Mo ng formal na di ba? Na formal na hindi. Isang kwento na na seryoso to kasi syempre formal tayo dito Alam mo, isang beses nagpunta ako ng probinsya. Okay. Nagpunta ako ng probinsya. Yung pala hindi ko lang sabihin kung saan probinsya. Alam mo, sa probinsya may yung parang, alam mo, may mga faith healer. Faith healer, di ba? Mga faith healer. So nung pumunta ako doon, parang nakita ko grabe. Yung mga tao talaga, yung parang umiiyak-iyak pa, ganyan. Ang dami talagang tao. Tapos biglang, itong faith healer, may tinawag ngayon. May tinawag ngayon. Naka-wheelchair. Akit, ganyan. Pinakit niya. Di yung mga tao, nag-iiyakan pa. Ginaganyan niya. Parang papagamutin niya. Sabi niya dun sa mga kamag-anak. Sige, iwan mo lang dyan. Umatras ngayon yung faith healer. Umatras. Basta niya dyan yung naka-wheelchair. Okay. Sabi ngayon ng faith healer. O sige, tayo. Brad, tumayo yung dahan-dahan pa tumayo, nanginginig pa. Dahan-dahan tumayo yung naka-wheelchair. Yung mga tao talaga nag-iiyakan na kasi syempre himala diba? Himala. Milagro yun. Oo, naglalakad ngayon, dahan-dahan naglalakad yung naka-wheelchair, naglalakad, dahan-dahan nanginginig pa. Hinawakan ngayon ng faith healer, naglakad Binigay yung mic. Amen. Kamusta ngayon yung pakiramdam mo? Ganyan. Kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Sumagot Brad yung ito po, bulag pa rin. hindi pala pila yung bulag pala yung Kaya pala maglakad. Kaya pala naka-wheelchair, hindi pala siya pilay, bulag pala.
Thank you, Rodney, and good luck syempre sa upcoming Commissioner's Cup. At aabangan namin yung mga kwento mo pa. Patay,